We may be seated. Good morning. Good morning, Father. We are commemorating the feast or the memorial of Saint Martin of Tours. He was a young soldier, siya po ay sundalo in the Roman army na naka-experience ng vision. No? And ito po yung palagi na ulit na kwento tungkol kay Martin of Tours. At siya po ay isang araw, as he was approaching the gates of the city of Amiens, isang city sa France, na, nakasalubong siya ng isang pulubi, a beggar. He impulsively, nung makita niyang halos walang saplot sa katawan at malamig, he impulsively cut his military cloak. No, meron siyang balabal, parang kapote natin na to keep us, hindi lang para hindi mabasa, kung hindi to keep us warm. Ito po yung kalahati ng kanyang military cloak ang ibinigay niya doon sa mama. Nung gabing yon, siya po ay nanaginip. Nanaginip siya at ang napanaginipan niya ay ang ating Panginoong Jesus. At si Jesus nagpakita sa dream niya na suot yung kalahati ng kanyang cloak. Yan. And then, siya po ay narinig niya itong Panginoon sabi sa mga anghel, Martin, who is still but a catechumen, clothe me with his robe. Ayan, ang sabi ni Jesus sa mga anghel. No? At pambihira po ito, alam niyo po, ito po ay yung kanyang cloak ay nakapreserve, no, sa isang oratorio, sa isang prayer house ng mga hari, mga French kings sa abbey, sa isang monasteryo sa Tours. And ito pong naging relic ng kanyang pagiging tao, no, nung siya po ay namatay. Ito ay naging relic, yung bakalahati ng kanyang cloak. At ito po ang kagandahan nito. Alam niyo po ang tawag sa Latin ng cloak ay kappa. Kappa. Meron pa rin tayong kappa ngayon sa liturgy natin. Pagka nagkakaroon ng benediction, merong sinusuot sa likod ni Father, kappa. No? It is just a cloak for liturgical purposes. No? And napakaganda po ng cloak na yan. At yung lugar kung saan po itong ang tawag niya, relic ni Saint Martin na kanyang kapa, ang tawag po sa lugar na yan, kapela. Kapela. Yan. Galing sa kapa, no? Kung saan po eventually yung lugar kung saan meron naka-enshrine na relic naging kapelya. Sa Tagalog, kapilya. Kapella, kapilya. Napakaganda, hindi ba? Tayo po talaga sa history ng Catholic Church, sa kwento pa lang ng ating banal na pinagdiriwang ngayon, si Martin of Tours, diyan po nagsimula yung salitang chapel. Kaya may mga chapels tayo, kahit wala namang relic ni Martin of Tours. So, pambihira po ang kapela. Meron tayong tawag sa music, no? Meron tayong kapela. Ayun po ay gustong sabihin yan in chapel style, no? Sa chapel kasi walang instrumento, no? Kapag kumakanta ka a cappella, maski sa music to, meron palang kinalaman si Martin of Tours. A cappella, wala po yung tugtog, walang instrumento. No, ang ibig sabihin ng a cappella in the chapel style, parang parang arroz a la cubana in the style of in the Cuban style, yeah, yung kakanin, arroz a la cubana. Ay ito pong a cappella in the style of the chapel. Pambihira po. Alam niyo po itong si Saint Martin of Tours ay may mga miracles attributed to him. So we ask his intercession
for this particular, not only on this particular day, but maganda magkaroon din tayo po ng devotion, no? Devotion sa mga saints natin. Araw-araw naman meron tayong saint na ipinagdiriwang. Alam niyo, bakit po ito ang sinimulan natin, no? Kwento tungkol dyan. Kasi si Martin of Tours ay parang ding si Saint Paul. No? Si San Pablo po, napakaganda po nung narinig natin sa first reading. Ha? Binabanggit niya parang ang pagpapasalamat niya sa mga tao na nag-e-exercise with him sa ministry, no? As a missionary of Christ. Paul never paid attention to himself. No? At mabagugulat kayo, ba? Meron palang Mary na sumasama sa kanya, no? Meron pang mga pangalan na hindi mo naririnig pa before. Pero ito po ang kanyang palaging binabanggit. Nagbe-mention siya ng persons by name just to thank them on Jesus' behalf. May gratitude, number one. Napakaganda, may gratitude sa mga nagtatrabaho sa vineyard ng Panginoon. Ito po yung maganda dito, no? Maganda pang tignan dito, katulad din ni Saint Martin of Tours, no? Si Pablo ay hindi mayabang. At ito po, alam natin, sinasabi halimbawa ng Panginoon, hindi siya masaya sa taong mayabang. Sabi ng Panginoon sa Book of Proverbs, I hate pride and arrogance. Ayaw niya ng mga arroganteng tao. Do not let arrogance issue from your mouths. Sabi ng Proverbs 16 verse 18, as humility goes before honor, pride comes before a fall. Bago mahulog yung tao, mayabang muna. Ay, pambihira, ano? Kung ayaw mong mahulog, edi huwag kang mayabang. No? So ito yung mga suggestions natin for today's celebration. No? Let us not take our successes seriously. I-attribute natin ito dahil sa we have been endowed with freedom, intellect, and will. May kalayaan ka. God has destined, kung binigyan ka ng task, na ikaw ay maging successful sa lahat naman ng gagawin mo, kahit maliit yan. Magluluto ka lang ba ng tinolang manok? No? God has destined you to do it properly. Aralin mo. Ganon, di ba? Maliit na bagay lang yan. Pero ayan po, everything that we do every day, kaya meron tayong morning offering, di ba? Inaalay natin sa Panginoon yung mga ginagawa natin, iniisip natin, sinasabi natin, sana po i-bless niya ang lahat ng ating ginagawa. At hindi lang yon, sana yung mga na-bless lang niya ang ating gagawin. Ano? Hindi ka pwedeng maging dishonest, magsinungaling, makipagchismisan, tapos sasabihin mo, Lord, i-bless mo nga yung pinagagawa ko. Imposible yon. Hindi po tama yon. So, ganun ang pinakamagandang unang pwede natin gawin. Ikalawa, let us take conscious effort to celebrate the significance of others. Sabi din ni Pablo, di ba, ng isang araw, narinig natin, mag-unahan kayo sa pag-ibig at kapatawaran at respeto sa isa't isa. Mag-unahan. Ayan, maganda yan. Ano? Anticipate. Ibig sabihin yan, pangunahang bait mo na yung mga tao sa paligid mo, kahit alam mong salbahe, kahit alam mong wala kang mapapala dyan, basta pangunahang bait mo na. Alam mo nakasimangot sa'yo, ngitian mo para gumanti man siya ng ngiti, wala kang magagawa. Pasalamat ka sa Diyos dahil ngumiti siya. No? Kung hindi siya ngumiti, sumimangot pa nga sa'yo. Inirapan ka pa, di praise the Lord, babalik sa iyo yung binigay mo. Napakaganda po ng economy of grace ng Panginoon, ano? Huwag kang manghinayang sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Kasi kapag tinanggihan nila yan, hindi nawawala yan. Nothing is lost when given from the heart of love. Babalik sa iyo yan. Pero bago yan bumalik sa iyo, kasi hindi naman sa iyo yan talaga pupunta muna yan sa kamay ng nagbigay. Sino yon? Ang Diyos. Pagkatapos, ibabato sa iyo. Hanggang mabukulang ka, ibabato talaga. Pero siksik, liglig,
at nag-uumapaw. Ayun yung kagandahan dyan. Yan ang economy of grace. No? To celebrate others is an act of humility. It is therefore when you celebrate and anticipate the good in others, no? The goal sa ating buhay, pananampalataya sa langit, na-achieve na kaagad. Kahapon meron akong narinig na tumawag no, sa isang podcast, Catholic podcaster. Ang tanong niya, bakit mo tinututulan ang abortion? Hindi ba mahalaga kaya mo gustong mag-raise ng mga bata? Kasi about 10% ng mga bata sa mundo, gutom eh. Namamatay lang sa gutom. Hindi ba mas maganda na kung alam mong walang kakainin pala ang batang ito, hindi mo matutustusan, ay ipa-abort mo na. Ganun po mag-isip. Catholic ito. Pambihira. Ay wala. Hindi mo ina-anticipate ang goodness ng Diyos sa batang yan. Sa madaling salita, itong taong ito, sinasabi niya, alam mo, para lang wag nang mahirapan yung batang yan. Kasi ang dami mga batang namamatay lang sa gutom. Mga 10% of the world. No? Ganyan na sabi niya. Yan ang datos niya. So hindi ba mas malupit na isilang pa yan sa mundo kaysa ipa-abort na lang? Naku po, nakakalungkot ito. Katoliko, ganyan mag-isip. Hindi, taliwas. Talaga po, pagka hindi mo sinusunod yung i-anticipate ang kabutihan ng tao, talagang mapapasama ka. Aalalayan ka ng demonyo towards your damnation. Hindi mo pwedeng i-anticipate ang kahirapan. No? Anong mas magaling? Ano ang mas makasalanan? Yung itong taong ito na inayaang mabuhay, and sooner or later baka mamamatay din naman talaga siya. Kasi sa gutom, bata pa lang. O pumatay. Mas mabigat po yung pumatay. Pero itong katolikong ito, hindi niya nakikita yon. Bakit? Wala siyang anticipation of the mercy of God. Ang ina-anticipate lang niya ay yung paghihirap. Sino bang tao ang hindi naghihirap? Kaya gusto niya i-justify ang abortion. Naku po, alam niyo po, ito po ay karumal-dumal na pag-iisip. At pag-iisip pa lang, karumal-dumal na. Lalo na pag ginawa mo. Hilingin po natin, alam niyo, sa tulong ng panalangan ni Saint Martin of Tours, na malinawan ang ating pong pagpapasalamat sa mga tao na tumutulong sa ating ipalaganap ang mabuting balita. No? At ikalawa, tayo po ay maging pro-life, no? Pro-grace, and always counting therefore the blessings and in anticipation of the goodness, the honor, the dignity that each one of us possesses. Saint Martin of Tours, pray for us. Magsitayo tayo and together bring to the Lord our